I stand before you now. The greatness of your renown. I have heard of the majesty and wonder of you, King of heaven. In humility I bow as your love, and wave after wave crashes over me, crashes over me. For you are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made a way for all to enter in. I have heard you calling my name. I have heard the song of love that you sing. Oh, so I will let you draw me out beyond the shore into your grace. Oh, your grace as your love, and wave after wave crashes over me, crashes over me. For you are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made a way for all to enter in. And you make me brave, you make me brave. You call me out beyond the shore into the waves. You make me brave, you make me brave. No fear can hinder now the love that made a way. You make me brave, you make me brave. You call me out beyond the shore into the waves. You make me brave, you make me brave. No fear can hinder now the promises you made, because your love, and wave after wave crashes over me, crashes over me. For you are for us, and you are not against us. Champion of heaven, you made a way. Champion of heaven, you made a way for all to enter in. Praise God, magandang gabi po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon sa pagkakataon na ito upang tayo po ay muling makapakinig ng kanyang mga salita at makapagbulay-bulay. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Sige po, tayo po ay saglit na manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po sa gabi pong ito, sa patuluyang biyaya at kahabagan po ninyo sa bawat isa po sa amin. Kami po ay nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan at humihingi po kami ng tawad sa lahat po ng aming mga naging pagkukulang at mga pagkakasala sa iyo. Patawarin po ninyo kami, Panginoon. Patid po ninyo ang aming buhay at kayo po ang higit na nakasasaliksik ng laman ng aming puso. Kaya po, Panginoon, sa gabi pong ito ay patuloy naming hinihiling na kami po ay inyo pong samahan at patnubayan sa amin pong pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Buksan po ninyo, Panginoon, ang aming puso, ang aming
upang lubos po naming maunawaan ang mensahe po ng inyong mga salita para sa bawat isa sa amin ngayong gabi. Maraming pong salamat sa iyong banal na Espiritu na siyang patuluyang nagtuturo sa amin at nagpapaalaala sa amin sa lahat ng bagay. Ama, maraming pong salamat sa lahat ng iyong mga kabutihan, sa iyong biyaya at kahabagan at pag-ibig sa bawat isa sa amin. Sa ngalan po ng aming Panginoong Hesukristo, ito po ang aming panalangin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen po. Purihin po ang Panginoon. Praise God. Tayo po ngayon ay nasa Deuteronomy chapter 17. At ang pamagat po dito ay God's Divine Justice. Yan, sabi po dito sa verse 1, huwag kayong maghahandog ng baka, utupang may kapintasan o kapansanan, sapagkat kasuklam-suklam iyon kay Yahweh na inyong Diyos. Yan, ang sabi po dito ay kasuklam-suklam sa Diyos ang handog na may kapintasan o handog na may depekto. Yan, sabihin nga po natin kasuklam-suklam. Ibig sabihin ay hindi po nakalulugod sa Panginoon. Ang klase po ng pagbibigay o paghahandog po natin sa Panginoon ay nagpapahayag po ng tunay na laman po ng ating puso para sa Diyos. Kaya isipin po natin kung paano natin binibigyan yung mga mahal po natin sa buhay. Kahit mahal, di ba? Kahit mahal, gumagastos po tayo ng mahal. Sa barkada, yan, pag bibili po tayo ng regalo, kahit mahal talagang bibilhin po natin. Kung may regaluhan ka na, like yung girlfriend mo, o kaya boyfriend mo, di ba? So talagang kahit mahal, gumagastos tayo kasi gusto natin the best yung maibibigay natin sa kanila na talagang maa-appreciate nila yung ating pong ibinibigay. Kaya lang ang malungkot pagdating po sa Panginoon, pag nagbibigay tayo sa Panginoon, minsan parang yung labis na lang o kaya kung ano lang yung maibigay natin na hindi natin alintana na dapat pala pag nagbibigay po tayo sa Panginoon ay talagang yung the best. Kasi tandaan po natin na ibinigay po ng Diyos ang pinaka-the best niya. Sabi nga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. So, yun po yung pinaka-the best. He gave His best for us. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya nga po, dapat kung magbibigay po tayo sa Panginoon, yung talagang ma-appreciate niya, yung talagang matutuwa siya sa ating ibinibigay. Amen po? Nandyan pa po ba tayo? Nandyan pa. Okay, sabi sa verse 2, sino man sa inyo ang matuklasang gumagawa ng masama laban kay Yahweh na inyong Diyos at sumira sa ating kasunduan kay Yahweh, 3, naglilingkod at sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sa araw, sa buwan, o sa mga bituin, ay siyasatin ninyong mabuti. Kapag ang sumbong o ang bintang na iyon ay napatunayan, ang nagkasala ay dadalhin sa pintuang bayan at babatuhin hanggang mamatay. Yan, sabihin nga po natin death penalty. Ang death penalty ang parusa sa mga naglilingkod at sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang sabi nga po dito ay sila ay kapag napatunayan, babatuhin sila hanggang sa sila po ay mamatay. Ibig sabihin, ganun po kaseryosong kasalanan ang pagbabaliwala po sa Diyos at kapag may iba tayong sinasamba o kapag may iba tayong pinaglilingkuran. Sabi sa verse 6, ang hatol na kamatayan ay igagawad kung may 2 o 3 saksi na nagpapatutuo. Hindi sapat ang patutuo ng isang saksi. 7, ang mga saksi ang unang babato sa nagkasala, saka ang taong bayan. Sa ganitong paraan ay aalisin ninyo sa inyong sambayanan ang kasamaang tulad nito. So dito, ipinapakita po dito na
Hindi po pwedeng mag-akusa o magbintang ng basta-basta. Kaya kailangan nilang maging maingat. Kailangan may witness. Hindi sapat ang isang saksi, dapat 2 o 3 saksi. Yan. At sabi nga po dito, sa ganitong paraan, ay aalisin ninyo sa inyong sambayanan ang kasamaang tulad nito. Sabi sa verse 8, kung sa lugar ninyo ay may mabigat na usapin at hindi ninyo kayang lutasin tulad ng patayan, pang-aapi o pananakit, pumunta kayo sa lugar na pinili ni Yahweh. 9, iharap ninyo ito sa mga saserdoteng Levita o hukom na nanunungkulan sa panahong iyon at sila ang hahatol. Verse 10, tanggapin ninyo ang anumang ihatol nila sa inyo at sunding lahat ang kanilang tagubilin. 11, kung ano ang sabihin nila, siya ninyong gawin. Huwag kayong lalabag sa anumang pasya nila. 12, papatayin ang sinumang hindi susunod sa katuruan ng saserdote o sa hatol ng hukom. Sa ganitong paraan ninyo aalisin ang kasamaan sa inyong sambayanan. 13, kapag ito'y nabalitaan ng lahat, matatakot silang gumawa ng gayon ding kasamaan. Yan. Kung iisipin po nating mabuti, ang ganitong batas ay talaga pong mabigat. Talagang mapapaisip kang magpakatino dahil kamatayan ang magiging hatol. Yan. So kung ikaw yung naging witness, talagang dapat maingat ka talaga sa sasabihin mo kung ikaw yung saksi. Kasi talagang mabigat yung parusa, kamatayan ang parusa. At maging kapag ikaw ay hindi sumunod sa katuruan ng saserdote o sa hatol ng mga hukom. Ano po ang sabi sa verse 13? Kapag ito'y nabalitaan ng lahat, matatakot silang gumawa ng gayon ding kasamaan. Naisip niyo po ba yun? Ayan. Alam niyo po, sa sama ng takbo ng panahon, ang mga tao ngayon wala nang takot. No? Napansin niyo po ba? Grabe po ang mga tao ngayon. Wala nang takot kahit sa katarikan ng araw. Gumagawa ng kasamaan, ng krimen ng mga tao. Ibang-iba na po ang takbo ng panahon ngayon. Tama po talaga ang sinasabi po sa Bible na sa mga huling araw, ang mga tao ay magiging lapastangan po sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal. Yan, walang pagmamahal sa kapwa, magiging lapastangan sa magulang, walang habag. Ano pa? Sila ay magiging mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili. Sila ay magiging marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. Nakakalungkot po, di ba? Ibig sabihin, dahil nga sila ay lapastangan sa Diyos, kaya wala na silang takot. Hindi na nila katatakutan kahit ang kaparusahan ay death penalty. So yun yung panahon natin ngayon. Kaya kung tayo po ay mga nakakilala sa Panginoon, tapos tinutularan din natin ang pamumuhay ng mga taong hindi nakakilala sa Panginoon, ay wala po tayong ipinagkaiba sa kanila. Nandyan pa po ba tayo? Amen. Purihin po ang Panginoon. So sabi dito, ang paglalagay ng hari, verse 14, kapag kayo'y naroon na at naninirahan ng maayos sa lupaing ibibigay sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh, makakaisip kayong magkaroon ng hari tulad ng mga bansa sa paligid ninyo. 15, maaari kayong maglagay ng hari. Ngunit ang ilalagay ninyo ay iyong pinili ni Yahweh at mula sa inyong lahi. Huwag ninyong gagawing hari ang sinumang dayuhan. 16. Ang gagawin ninyong hari ay hindi dapat magparami ng kabayo para sa kanyang sarili. Hindi rin niya maaring iutos sa iba na magbalik sa Ehipto para ikuha siya ng maraming kabayo. Sapagkat ipinag-utos ni Yahweh na huwag nang bumalik pa roon. 17. Hindi siya dapat mag-asawa ng marami at baka siya makalimot kay Yahweh, ni hindi siya dapat magpayaman sa panahon ng paghahari. 18. Kapag siya'y nakaupo na sa trono, gagawa siya ng isang kopya ng mga kautusang ito na nasa pag-iingat ng mga saserdoteng Levita. 19. Ito ay para sa kanya at babasahin niya araw-araw.
Sabi nga po natin, babasahin araw-araw. Yan. Upang magkaroon siya ng takot kay Yahweh na kanyang Diyos at upang buong puso niyang masunod ang mga kautusan at mga tuntunin ni Yahweh. Verse 20, upang hindi siya magmalaki sa kanyang mga kababayan at upang hindi siya lilihis sa mga tuntuning ito. Kung magkagayon, siya at ang kanyang mga anak ay maghahari ng matagal sa Israel. Ang totoo po, ayaw po ng Diyos ng ideyang ito na ang Israel po ay magkaroon ng hari. Yan, sabi nga po natin hari. Ang totoo po, ang Diyos mismo ang hari ng Israel. Ang Diyos mismo ang hari ng mga Israelita. Pero, alam po ng Diyos na isang araw, ang mga Israelita ay hihingi ng hari. Yan. Kumbaga, parang naiinggit sila doon sa mga bansa sa kanilang paligid. Kasi yung mga bansang nakapaligid sa kanila, may mga hari po yon. Kaya po, naglagay ang Diyos ng mga katangian sa kanilang magiging hari. Sabi doon, ang ilalagay na hari ay iyong pinili ni Yahweh. Yan, sabi nga po natin, pinili ni Yahweh. Yan, pinili ng Diyos at mula po sa kanilang lahi. Ibig sabihin, Israelita din. Hindi pwedeng galing sa ibang lahi. Hindi pwede ang sino mang dayuhan. Ano po? Ano pa po? Sabi po dito, hindi siya dapat mag-asawa ng marami at baka siya makalimot kay Yahweh. Hindi siya dapat magpayaman sa panahon ng paghahari. So yun po ang bilin. Ano po? Alam niyo po, nabigo po ang Israel na sundin ang biling ito ng Panginoon. Nung si Solomon po ang naging hari, sobrang naging napakayaman po niya. At nag-asawa po siya ng marami. Which is yun ang isa sa mga bilin na huwag mag-aasawa ng marami. Ano po? Yan, nag-asawa siya ng marami. Yan, 700 na asawa at mayroon pa siyang 300 na aliping asawa. So, ibig sabihin, lahat-lahat ay 1,000. Grabe, no? Yan. At yun nga po ang nangyari. Nakalimutan nga ni Solomon ang Diyos. At maging siya mismo ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan ng kanyang mga naging asawang pagano. No? Mababasa po natin yan sa 1 Kings chapter 11. Nakakalungkot po na noong si King Solomon ay matanda na, nahikayat po siya ng kanyang mga naging asawa na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. So, ang nangyari, hindi po nanatiling tapat sa Diyos si Solomon. Sabi pa doon, gumawa nga ng kasamaan si Solomon laban kay Yahweh at hindi niya sinundan ang halimbawa ng kanyang amang si David. Si King David po kasi talagang sabi sa Bible, buong katapatan na naglingkod kay Yahweh. Talagang sumunod talaga si King David sa Panginoon. No? Tapos ang ginawa pa ni Solomon, ipinagpagawa pa niya ng kanya-kanyang mga altar, ang mga Diyos-Diyusan ng lahat ng mga naging asawa niyang dayuhan. No? At ang mga ito ay nagsunog pa doon ng mga insenso at naghain pa ng mga handog. So, grabe pong kasamaan sa harapan po ng Diyos. Talagang nilapastangan po ni Solomon ang Diyos. Yan. Nabigo po si Solomon na ganap niyang masunod ang Diyos. Ito po, ganyan po ang ginagawa ng Diyos-Diyosan. Inilalayo tayo sa tunay na Diyos. Kaya napansin nyo, hindi natin namamalayan, nagiging Diyos-Diyosan natin ang ating asawa, ang ating mga anak, ang ating trabaho, ang ating pamilya, ang pera, ano pa ang mga, ibig sabihin ng Diyos-Diyosan, mga bagay na pumapadit sa pwesto ng Diyos. Yan, matagal na natin itong napapag-aralan, pero hindi natin masyado o hindi talaga natin nabibigyan ng importansya na kadalasan hindi nga natin namamalayan na may mga Diyos-Diyosan na pala tayo. Sapagkat yun yung napapriority natin. Ibig sabihin, dahil sa mga ito, sa mga bagay na ito, napapalayo tayo sa Panginoon.
Napansin nyo? Inilayo ng mga asawang pagano ni Solomon, si Solomon sa paglilingkod sa Diyos. Sa halip na sa Diyos siya maglingkod, sa mga Diyos-Diyosan siya naglingkod. At naghain ng mga handog. Malungkot ano po? Kasi ganyan po ang marami sa imbes na sa tunay na Diyos tayo maglingkod, iba-iba ang ating napapaglingkuran. Iba-ibang Diyos-Diyosan ang ating nabibigyan ng priority, nang hindi natin namamalayan na nagiging Diyos-Diyosan na pala natin. Nandiyan pa po ba tayo? So sa atin naman ngayon, kahit hindi po tayo hari, tayo po ay ini-encourage na pahalagahan ng kautusan. No? Sabi sa binasa natin sa verses 18 to 19, ang kopya ng kautusan ay kailangang basahin araw-araw. Sabihin nga po natin, basahin araw-araw. Yan, para, sabi dito, upang magkaroon tayo ng takot sa Panginoon na ating Diyos at upang buong puso nating masunod ang mga kautusan at mga tuntunin ng Panginoon. Yan. So ang tanong, gaano po ba tayo nagbibigay ng panahon sa pagbabasa at pag-aaral po ng salita ng Diyos? Yan. Ano po ang sabi sa Joshua chapter 1 verse 8? Sabi doon, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Ano po ang sabi? Pagbulayan iyon araw at gabi. Ibig sabihin, hindi lang araw, kundi maging sa gabi. Diba? Ay tayo, mas mahaba ang oras natin sa mga gadgets, sa panonood ng mga movies, no? Ang dami ng kaagaw. Dami ng kaagaw. Social media, ilang oras ka dyan nakababad. Pero sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, baka nga wala pang 5 minutes tapos ka na. Basta para lang masabi lang na nakabasa ka. Hindi. Ibig sabihin, pagbubulayan mo ito. Ibig sabihin, i-meditate mo. Hindi mo lang siya babasahin. Nanamnamin mo pa. Hanapin mo, ano ba? Tatanungin mo, Lord, ano po ang mensahe po dito sa aking nabasa? Ano po ang gusto nyo pong matutuhan ko? So, hindi mo yan matututunan kung hindi mo pag-aaralan. At hindi mangyayari sa iyo kung hindi mo isa sa pamuhay. Nandyan pa po ba tayo? Ayan, purihin po ang Panginoon. Tulungan po nawa tayo ng Panginoon na pahalagahan po ang kanyang mga salita. Amen? Napakabuti po ng Diyos. At tulungan tayo ng Panginoon na wag nating maabuso ang kanyang biyaya sa bawat isa sa atin. Salamat po sa Panginoon sa bawat pagkakataon na ibinibigay niya sa atin para tayo po ay mapaalalahanan, maturuan at maituwid. Kaya napakasarap po na tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Kasi dito po tayo matututo at dito po tayo lalago. Amen? Sa biyaya po ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Sige po, tayo po ay muling manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, muli po kami po ay nagpupuri sa inyo at nagpapasalamat sa gabi pong ito. Salamat po sa iyong biyaya po at kahabagan sa bawat isa po sa amin. Tulungan po ninyo kami, Panginoon, na pahalagahan namin ang iyong mga salita at ang iyong mga gawain. Pahalagahan namin, O Diyos, ang mga bagay na mahalaga sa iyo. Ama, maraming pong salamat sa iyong habag at biyaya na araw-araw po naming nararanasan kahit hindi po kami karapat-dapat. Thank you so much, Lord. At dalangin po namin, O Diyos,
lakas at karunungan upang mapili po namin palagi na makapamuhay sa iyong kalooban at makalakad ayon sa iyong katwiran. Ama, maraming pong salamat sa lahat ng iyong mga kabutihan, kahabagan sa bawat isa sa amin. Ganun din po, Ama, sa patuloy na biyaya mong pag-iingat at pangangalaga sa bawat isa, sa pagtugon at pag-abot niyo po sa aming pong mga pangangailangan sa bawat araw. Dalangin din po namin, O Diyos, na kaming lahat ay patuloyan po ninyong ingatan, ligtas, at ilayo sa anumang panganib, sa anumang kapahamakan, maging sa anumang magkakasakit o anumang karamdaman, iligtas po ninyo kami. At Ama, tulungan po ninyo kami sa pagharap po namin sa panibagong taon. Samahan po ninyo kami. Patuloyan niyo po kaming pangunahan at pagharian. Patuloyan niyo po kaming patnubayan, Panginoon. Hawakan niyo po kami ng mahigpit. In the name of Jesus. Ama, kung wala ang inyong pagsama, kung wala ang iyong patnubay, at kung kami ay malayo sa iyo, wala po kami kayang gawin. Kaya inihiling po namin, O Diyos, na kami po ay inyo pong pangunahan, pagharian at patnubayan. Ama, maraming pong salamat sa lahat po ng iyong mga kabutihan, sa iyong kahabagan, sa iyong biyaya at pagmamahal sa bawat isa sa amin. Patuloyan po kayong maluwalhati, dakila, maparangalan, masambahan, mapapurihan, mapaglingkuran, mapasalamatan sa gabi po ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming panalangin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. God bless po at magandang gabi po sa inyo pong lahat.